May sinasagawa ring peace rally ang Iglesia ni Cristo sa Cebu City. Pero paglilinaw ng mga otoridad, hindi nito apektado ang mga aktibidad para sa sinulog. Para sa update magbabalita mula sa Cebu City, si John Aroa. John, kumusta ang sitwasyon sa peace rally dyan? Cheryl, gaya nga sa ibang parte ng bansa, kapayapaan ang hangad ng peace rally dito sa Cebu City. Pasado alas 8 ng umaga, sinimula ng National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo dito sa Cebu City, South Road Properties. Maputik man matapos umulan sa lugar na pinagdausan ng pagtitipon, hindi nito napigilan ang bugso ng damdamin ng mga taong nakiisa sa peace rally. Sama-sama nilang ipinagdasal at ipinanawagan ng pagkakaisa ang ating mga lider sa bansa. Nagkalat ang placards sa venue kung saan nakasulat ang kanilang mga mensaheng gustong iparating sa ating mga lider sa bansa. Nakaposisyon naman ang mga pulis sa lugar para matiyak ang seguridad ng mga dumalo. Naka-standby rin ang medic sa venue. Bawal ang pangangampanya ng mga politiko dito sa pagtitipon. Bukas din ito sa lahat kahit hindi kasapi ng Iglesia ni Cristo. Kasabay nito, tiniyak ng organizers na hindi naman makakaapekto ang isinasagawang malawakang rally ng INC sa mga aktibidad para sa Sinulog Festival. Cheryl, nagbisto lang ang family reunion itong isinagawang peace rally dito sa Cebu City dahil kasama nga nila yung kanilang mga pamilya, sama-samang pumunta dito at nakiisa sa pagtitipon. May mga nakita rin tayo, Cheryl, na mga tao dito naglatag na ng tarpaulins sa kalsada para dito na sila umupo at nagpahinga, sabay-sabay na kumain kasama ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay at mga kaibigan. At meron din mga tents dito, Cheryl, na inilagay para kung dito sila magpahinga at kung sakaling umulan, may masisilungan sila. Sa ngayon, Cheryl, ay tuloy-tuloy yung pagdating ng mga tao dito sa venue at karamihan sa kanila ay galing pa sa malalayong lugar dito sa Cebu. At inaasahan din nadadami pa ang mga taong pupunta dito sa SRP grounds para makiisa sa peace rally ngayong araw hanggang sa pagtatapos na ng programa mamayang alas 8 ng gabi. Cheryl. Sabi mo nga, John, may kanya-kanya silang placard na mga dala para maipaabot yung kanilang mensahe sa mga leader ng bansa. Ano ba yung mga nakasulat doon sa kanilang mga placard? Mayroon nga dito, Cheryl, may nagsasabi na serbisyo muna, wag sariling interes o walang serbisyo muna at hindi yung sariling benepisyo. Mayroon ding sabi dito na pagkakasundo, hindi pagkakagulo. Yan lang ang ilan sa mga mensaheng gusto nilang iparating sa ating mga leader sa bansa, Cheryl. Paano yung flow ng program na isinasagawa dyan? Cheryl, may mga parang konsyerto din, may mga nag-alay ng kanta, may mga banda dito na nagpatugtog ng musika at lahat ng mga kantang ipinapatugtog nila ay ang mensahe ay more on kapayapaan at pagkakaisa. May mga nakausap ka ba na mga miyembro ng INC dyan? Malinaw ba sa kanila yung pagtitipon na ito? Ano ang sabi nila? Why are they... May isa Go ahead. Bakit yes, Cheryl. Kaninang may nakausap tayo na isa sa mga miyembro ng INC. Alas 4 pa lang ng madaling araw, nandito na sila sa venue. Kasama nila yung mga anak nila, mga apo, mga bata, para lang doon para makiisa lang dito sa naturang pagtitipon at gusto nilang iparating na kaisa sila sa panahon para sa ating bansa. Alright, maraming salamat, John Aroa.